Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 6:8-10. Narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin?" Nang magkagayoy sinabi ko, "Narito ako, suguin mo ako." At sinabi niya, "Ikaw ay humayo at sabihin mo sa bayang ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain, patuloy ninyong tingnan, ngunit huwag ninyong alamin. Patabain mo ang puso ng bayang ito, at iyong pabigatin ang kanilang mga pandinig, at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata, at makarinig ng kanilang mga tainga, at makaunawa ng kanilang puso, at magbalik loob, at magsigaling." Dalawang tugon sa salita ng Diyos. Si Propeta Isayas ay sinugo ng Diyos upang ihatid ang kanyang salita sa kanyang bayan. Sinabi ng Diyos na dalawa ang posibleng itugon ng mga tao sa kanyang salita. May makikinig at makakabasa ng salita, ngunit hindi nila ito uunawain o aalamin. Ito ang mga mananatili sa pagkakasala, kaya't kahit may pandinig ay hindi sila makakarinig, at kahit may mata ay hindi makakakita. Ngunit may makikinig at makakakita at makakaunawa ng salita ng Diyos ng kanilang puso. Sila ang mga magbabalik sa Diyos, at sila ay pagagalingin niya. Awit 138, 1-4. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, ng aking buong puso. Sa harapan ng mga Diyos ay aawit ako ng mga papuri sa iyo. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako, iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Lahat ng mga hari sa lupa ay magpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat kanilang narinig ang mga salita ng iyong bibig. Dakilang salita. Ang Panginoong Diyos ay dakila, siya labang ang Diyos. Dakila ang kanyang tapat na pag-ibig at katapatan. Dakila ang kanyang pangalan. At pinakadakila niya ang kanyang salita sa kanyang buong pangalan. Ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan ay lumilikha sa atin ng pananampalataya. Gamit ang pananampalatayang ito, ay iniibig natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. Hinahanap natin siya at siya ay ating natatagpuan. Siya ay nagbibigay ng gantimpala sa masikap na humahanap at sumasampalataya sa kanya. Unang Korinto 14, 12, 18-20. Gayon din naman kayo, yamang kayo'y sabik sa kaloob na espiritual. Pagbutihin ninyo ang paggamit sa mga iyon para sa ikatitibay ng iglesia. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa iglesia, mas nanaisin ko pang magsalita ng 5 salita sa pamamagitan ng aking pag-iisip upang makapagturo ako sa iba kaysa 10,000 mga salita sa ibang wika. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata. Sa kasamaan ay maging sanggol kayo, ngunit sa pag-iisip ay maging husto na sa gulang. Gamitin ang mga kaloob na espiritual. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng mga kaloob na espiritual. Ito ay hindi para maging tanyag o palalo tayo, kundi upang tayo ay maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapatibay ng iglesia.
Ang mga espiritual na kaloob ay gumagawa kalakip ng pangangaral ng salita ng Diyos. Isa sa mga kaloob ay ang pagsasalita sa ibang wika. Nasa kay Apostol Pablo ang kaloob na ito higit sa iba. Ngunit hindi niya ginamit ito kung hindi matututo ang makakarinig. Pinili niya na magsalita kahit ng 5 salita mula sa kanyang pag-iisip na maiintindihan upang makapagturo sa iba kaysa sa napakaraming salita sa ibang wika na hindi maintindihan. Lucas 5:1-3. Samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Nakakita siya ng 2 bangka na nasa tabi ng lawa. Wala na roon ang mga mangingisda at naghuhugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya ay umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Ginamit sa pangangaral. Ginamit ng Panginoong Hesus ang bangka ni Simon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming tao ang nagsiksikan upang makinig sa kanya. Upang marinig na maayos ang salita, ginamit niya ang bangka ni Simon. Siya ay naupo roon at nagturo sa mga tao. Nang oras na iyon, ang bangka ay nagamit na ni Simon at kanyang mga kasama sa pamamalakaya ng magdamag, ngunit wala silang nahuli. Ngunit ipinagamit ni Simon ang kanyang bangka sa Panginoong Hesus sa pamamalakaya ng mga tao. Dahil sa salita ni Hesus. Nang matapos ang Panginoong Hesus sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli." Sumagot si Simon, "Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat." Nang magawan nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, "Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon." Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo,
Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.